Mga palatandaan na nilalamon na ng creatinine ang katawan mo. Hello guys! Welcome back! Welcome back sa aking channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living at ka-health tips. Guys, ako pala isang LPT, Licensed Professional Teacher, pero mas naiibigan ko ang pagbablog. So, sabi nila, paano naging na isa kang guro, tapos nagtuturo ka tungkol sa organic as a health tips na hindi ka naman doktor. Oops! Diyan kayo nagkakamali. Alam nyo ba na ang guro ay kayang gawin ang lahat, no? Kumbaga, hindi sila maging teacher kung hindi rin kayo tinuruan ng kapwa nyo teacher. Hindi sila magiging engineer kung hindi sila tinuruan ng teacher. So, yun lang. So, ang isang teacher, mag-search na mag-research yan, kahit hindi yan isang doktor, ay kung may kakayahan naman sila sa paggawa ng paggawa o pagbibigay o paghatid sa inyo ng magandang informasyon tungkol sa ating kalusugan, ay magagawa yan. O, yung iba nga dyan, paano naging teacher ang isang naging teacher na, naging attorney pa. So, yun lang din. Katulad ko, isa akong guro, licensed professional teacher, at kaya ko ring mag-doktor-doktoran. Kaya ko ring ihatid sa inyong magandang impormasyon, basta mga totoong informasyon lang yan, no? So, wag yung panghaka-haka lang. Dapat totoo. Totoo talaga ito kasi sinesearch yan, no? So, yun lang guys, organic living, health tips, evergreen content kung saan ay napakahalagang impormasyon para sa ating lahat. Ito ay may nakukuha tayo, may natutunan tayong magandang aral o magandang informasyon tungkol sa ating kalusugan. So narito, diretsahan na tayo, huwag natin patumpik-tumpik pagdating sa ating kalusugan dahil ika nga, health is wealth. Ang health natin ay siyang unang ating investment. Paano natin may pagpatuloy ating mga pangarap kung ating mga kalusugan ay napapabayaan na? Dito sa video ito, malalaman nyo kung gaano o meron na kayong ganitong sintomas sa inyong kalusugan. Kasi nga, step by step na pinapaliwanag sa inyo, hinahatid sa inyo para meron kayong guide, no? So, yun na rito. So, let's go. Gawin na diretsahan na tayo, no? Una, mga palatandaan na nilamon na ng creatinine ang katawan mo. Una, laging pagod at hirap sa paghinga kahit walang ginagawa. Ayan. Last year, naranasan ko yan, guys. Pero sa awa ng Diyos, ngayon, hindi na. No? Last year lang yun. Kapag hindi na kayang i-filter ng kidneys ang labis na creatinine at iba pang waste products, ang mga toxin ay nagtitipon sa dugo. Ayun pala, napakadelikado pala niya ng mataas na creatinine sa ating katawan para bang kinukumot yung ating dibdib para hindi tayo makahinga. So, yun ay mataas na yung creatinine sa ating katawan or uric o yung tungkol sa ating infection, no? Ang mga toxin ay nagtitipon sa dugo. Ang dugo na puno ng waste products ay hindi na maayos na nagde-deliver na oxygen sa mga cells, na kumbaga nababara na siya, hindi na maganda ang daloy, no? Hindi na maganda ang daloy ng dugo, kaya ikaw ay parang napapagod, na akala mo marami kang ginagawa, tapos yung nahihirapan ka na huminga. Kapag hindi na kaya i-filter ng kidneys ang labis na creatinine at iba pang waste product, ang mga toxin nagtitipon sa dugo. Ang dugo na puno ng waste products ay hindi na maayos na nagde-deliver ng oxygen sa mga cells. Nagdudulot ng bone deep na pagod na hindi nawawala sa paghinga. Ayun pa ya, kung pasensya na kayong salita ko na haluan ng waray, no?
Ang pakiramdam na parang mabigat ang katawan kahit walang ginagawa ay isa sa mga pinakaunang nagpapakita na elevated creatinine ang inyong katawan. So, ang creatinine kasi nagpapahina, unti-unting pinapahina ang ating katawan. Ito kapag hindi natin ito maagapan, pagpalala ng palala at palalang palala din na humihina ang ating katawan. Ang gawin na lang natin kapag ang pagod ay hindi na ipaliwanag at paulit-ulit kahit nagbago ng tulog at dieta, humingi ng creatinine at EGFR blood test sa inyong doktor, no? So pumunta na agad kayo sa inyong doktor na mas malapit sa inyong doktor at magpakonsulta na kayo at ipapaliwanag sa inyo kung ano ang inyong dapat gawin, no? Para ito'y maagapan, no? So, wag na kayong magpatumpik-tumpik, wag na kayong magdalawang isip. Doktor na agad. So, pangalawa, pamamaga ng mga paa, bukong-bukong at mata sa umaga. Yes, guys! Sinasabi ko sa inyo, naranasan ko ito, namamaga talaga yung mga bukong-bukong ko yung paa, tapos yung pagising ko sa umaga, yung mata ko namamaga. Ayun, kasi creatinine, mataas palang creatinine sa katawan ko. Pero ngayon kasi iwas-iwas na rin ako sa mga bawal na pagkain, tulad ng mga nabanggit ko nung una. Tapos more on water ako. So sa awa ng Diyos, nabawasan. Ang kidneys ay nahihirapan ay hindi na maayos na mag-regulate ang fluid balance ng ating katawan. Ang tubig at sodium ay nagtitipon sa tissues, nagdudulot ng edema o pamamaga. Ayan, kapag napakadelikado pala pag hindi na nagtitipon ng tubig at sodium sa ating tissues ay napakadelikado. Yung hindi na maganda ang pagdaloy, napakadelikado yan ay namamaga tayo at namamaga yung bukong-bukong natin, tapos yung mata natin sa pagising sa umaga para tayong yung pangpagising nyo na hindi, pakiramdam nyo parang tumaba kayo, no? Kasi yun nga, sign na yun ng kidneys sa mataas na creatinine. So yun, nagdudulot ng edema o pamamaga, ang pinaka-classic na pattern ay pamamaga ng paa at bukong-bukong sa hapon na lumalala habang tumatagal ang araw. Yes, sa awa ng Diyos. Nung isang araw talaga napansin ko, doon kami sa farm, napansin ko talaga, namaga talaga yung bukong-bukong ko. Hindi ko alam kung ano bang, ay nakakain ako noon ng yung tulingan. Di ba mapula yung ng tulingan, yung laman. So bawal, mataas ang purine ng tulingan. Kaya namamaga yung paa ko. Yun, dahil din sa kinain ko, tapos mataas din ang aking creatinine. Kaya yan ang nangyayari. So, tumatagal ang araw at pureness ng mukha, lalo na sa paligid ng mata sa pagkagising. Alam mo yung para bang akala mo napakataba mo, yung gano'n talaga, pati yung mukha mo na mamaga. Ayan. Madalas yan guys nangyayari sa akin tuwing umaga talaga. Sinasabi nila, anong nangyari sa'yo? Bakit parang namaga ka o nanhupong? Dito sa Waray guys, ang tawag hupong. So yun, dahil nga mataas yung creatinine ko sa katawan. So, more on water therapy lang talaga para mabawasan yan. So, ang gawin na lang, bantay ng pattern kapag ang pamamaga ay hindi nawawala kahit napahinga at hindi naman mataas ang asin na kain, nagpapakidney function test na. So ako guys, hindi naman tumatagal yung pamamaga ko sa bukong-bukong na aking paa. Nawawala naman siya ng mga ilang oras, no? Pinag-aralan ko rin, napapansin ko hindi siya tumatagal. So yun, kasi nga mahilig ako mag-inom ng mga tea, pansit-pansitan tea, banabat tea, tapos kumakain ng pipino, mga gulay. Basta iniiwasan ko lang yung mga bawal para hindi lumala at hindi na bumabalik. So yun. Next tips ay pagbabago sa ihi. Foamy, mas madalas sa gabi o bumababa ang dami. Ang foamy o bubbly na hindi naihi ay isa sa mga pinaka-klasiko at pinaka-reliable na signs ng kidney problem. So isa pala yan yung ma-foamy, mabula na ihi,
at mabula na yung bubbly, yung alam mo yung ang kakapal ng bula niya na hindi siya basta-basta nawawala. Yan yung sign, no? Sign na may kidney problems ang isang tao. Ang foam ay nagpapahiwatig na proteinuria. Ang protein na dapat nasa dugo ay lumalabas sa ihi. So, ang protein pala guys, dapat nasa dugo siya, hindi pwede lumabas sa ihi, no? So, napakadelikado, no? So, ang nocturia o mas madalas na pag-ihi sa gabi ay nagpapahiwatig na ang kidneys ay nahihirapan nang i-regulate ang fluid ng maayos. Ayun, isa pala yun sa sign. Dati-rati last year, halos oras-oras, napupuyat talaga ako sa gabi, halos mayat-maya, oras-oras pa na ako ihi. Pero ngayon, sa isang gabi siguro isang beses na o dalawa. Pero madalas talaga isang beses lang. Minsan na lang 2 beses. So yan, sign na hindi na gaano. Mabuti, mas maganda na yung daloy ng ihi o creatinine bumaba na, no? Bumaba ng creatinine sa ating katawan. So, sa gabi nagpapahiwatig ng kidneys ay nahihirapan ng i-regulate ang fluid ng maayos. So, ang gawin na lang natin, ang foam sa ihi ay tumatagal lang higit sa ilang segundo kahit isang beses mo itong napapansin, no? Ay sapat na dahilan para magpa-urinalysis at creatinine test. Pag napansin mong iyong ihi na matagal mawala yung mga bula, so sapat na yun ilang segundo ba yun na hindi siya mawala, mabula talaga. So magpakonsulta na agad kayo sa doktor, magpa-test na agad kayo ng creatinine test at saka inyong ihi para maagapan. Habang mas maaga pa, maagapan agad. So next, palaging mausok, may metallic na lasa sa bibig. Ayun, yung parang umuusok na parang iba ang yung lasa sa inyong panlasa sa iyong bibig, no? At wala sa mood kumain, no? Yung parang wala kang gana, yung parang gutom ka pero hindi mo kayang kumain, wala kang ganang kumain. So yun. Ito ang tinatawag na uremic symptoms, no? Nagpapakita kapag ang creatinine at iba pang uremic toxins ay sobra ng mataas sa dugo. Ang urea ay nagko-convert sa ammonia at ammonia sa digestive tract. Nagdudulot ng persistence na nausea, metallic o kinalawang na lasa sa bibig kahit wala namang kinain. Mabahong hininga kahit nagsipilyo at ganap na pagkawalang gana sa pagkain, lalo na sa karne. Ayun, yun. Sign na yun sa mataas ang creatinine at meron kang kidney problems, no? Kahit kakatututbrush mo pa lang, mabaho pa rin ang hininga mo, no? So, sign na yan. Sign na yan sa merong mataas ang creatinine at merong kidney problem. So, ang gawin na lang kapag paulit-ulit ng metallic test na hindi ito may paliwanag ng dental o digestive cause, isama ang kidney function sa list na dapat i-evaluate, no? Hindi na makapag-focus, no? Malimot at pakiramdam na magulo ang utak. Next steps pala ay hindi na makapag-focus, nalimot na at pakiramdam na magulo ang utak nyo. Ang utak na napakasensitive sa pagbabago ng blood chemistry na kapag creatine at uremic toxins ay elevated ng matagal nang nakakaapekto ito sa inyong katawan. So guys, pati pala utak natin ay naapektuhan na kapag ito ay hindi maagapan. So grabe, ang dami palang naapektuhan sa part ng ating katawan kapag ang creatinine natin ay mataas at malala na hindi na maagapan. So dapat huwag nyo lang hintayin na lumala bago kayo magpatingin sa doktor. So, ang gawin nyo na lang, ang utak ay napaka-sensitive sa mga pagbabago sa blood chemistry.
Kapag ang creatinine at uremic toxin ay elevated ng matagal, nakakaapekto ito sa neurotransmitter function. Nagdudulot ng brain fog, yung pang tulala ka na hindi mo alam ano ang unahin mo, ano ang gagawin mo. Brain fog, difficulty concentrating at memory lapses na hindi may paliwanag ng stress o kulang sa tulog. Alam mo yung para kang may amnesia at tapos yung tulala na parang stress ka pag kinakausap ka ng yung kasama, parang ang layo ng tingin mo, hindi ka makasagot kasi nga wala ka sa concentration, brain fog ka na. Hindi mo alam kung anong uunahin mo. Dahil yun sa mataas ang creatinine. So guys, napakadelikado pala pag napapabayaan natin ang mataas sa creatinine sa ating katawan. Kasi buong katawan, buong kalusugan natin sa ating katawan ay apektado. So, huwag na nyo lang paabuti na palalain pa. Kasi lahat apektado na. Ang gawin na lang kapag may brain fog, nakasabay ng iba pang symptoms sa listahang ito, huwag i-attribute sa stress lang. Huwag niyong sabing, ay, stress lang ito, ay, napagod lang ako, ay, pahinga ko lang ito. No. Kailangan talaga magpakonsulta sa doktor. Huwag niyong sabing stress lang o napagod o kailangan ipahinga. Na napakadelikado pala nito, no? Lahat apektado. Diyos ko, palayo man lang. Kaya pala, napapansin ko, minsan mainitin, napapansin din ng mister ko na parang stress daw ako pag kinakausap parang stress. Kasi yun pala, dahilan dun sa mataas ang creatinine sa aking katawan. So, evaluate ang kidney function. Huwag nyo sabing stress lang ito. Ayun. So, ang gawin na lang kapag may brain fog, nakasabay na iba pang symptoms sa listang ito. Ayun na, huwag nyo i-attribute. No? Huwag nyo sabihin na stress lang. So, next, pangangati ng balat ng walang visible na rash, lalo na sa gabi. Ayun, naranasan ko palang ito kanina at sa kagabi eh. Ayun, di ko alam kung anong dahilan. Basta kati ng kati. Hindi naman ako pumunta dun sa farm. Wala naman akong dinaan ng mga damo na nakakati sa katawan. Kapag hindi na maayos na nililinis ng kidney ang dugo, ang phosphate at iba pang minerals ay nagtitipon sa dugo at nagdeposit sa balat ng nerves. Nagdudulot ng intense na napangangati na kahit na magkamot ay hindi. Kahit na nagkamot ay hindi mawawala. Ayun. Mas lalong masarap masarap ganunin, kating-kati pag kinakati mo, pag nadikitan na ng kamay, no? So yun, ang ganitong uri ng pangati ay kakaiba dahil walang makikitang rash at wala namang contact na irritant at mas lulumala sa gabi. Ang gawin na lang kapag persistent ang pangati na walang dermatological explanation, magpa-kidney function test na agad. No? Huwag nyo lang hintayin pang lumala. So yun, kasabay ng dermatologist consultation, hindi lang sa function test, kidney function test, hindi kasabay na rin ng dermatologist consultation, yun po tungkol sa ating skin, no? Next is palpitation at hindi irregular na tibok ng puso. Ang mataas na creatinine ay madalas sa kasabay ng hyperkalemia. Mataas na potassium sa dugo, ang kidneys ay responsible sa pag-regulate ng potassium at kapag hindi na nila kaya ang potassium ay nagtitipon sa dugo at direkta nakaapekto sa electrical conduction ng puso. Ang palpitation at irregular na tibok na hindi na ipaliwanag ng cardiac evaluation ay pwedeng sign na kidney-related na electrolyte imbalance. So yun, ang daming dahil lang dito sa mataas na creatinine, ang daming na, no? Daming nadadamay sa katawan natin. So yun. Ang gawin na lang kapag may palpitation at walang mahanap na cardiac cause, humingi ng comprehensive metabolic panel kasama ang creatinine at potassium levels. So yun guys, sana isa puso, no? Isa puso. Isaalang-alang natin ang ating kalusugan, huwag nating pabayaan, no? Kasi nakasalalay sa atin ang ating kalusugan.
tayo mismo ang nagdadala at tayo mismo ang kumbaga tayo ang nasa atin, nakasalalay sa atin kung paano natin pangalagaan, paano natin mapangalagaan at gumaling, no? At mawala ito at maibsan ito. Sa kinakain natin ito, kaya tayo nagkakaroon nito. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. Kung nakalimutan ko ka na paki-follow, paki-subscribe and paki-share naman kung nagustuhan mong video ito. Paki-pindutan rin ang notification bell para sa tuwing ako ay mag-uploads, ma-notify kayo. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo at nasiyahan kayo sa video ito. So, salamat sa inyong suporta. Thank you for watching. Bye!